Ngayong araw ay magaganap na ang monologo namin sa retorika, kaya't kami nag-aayos na. Esophagus, habang tayo ayon sa hapagkainan. Siyempre, Esophagus. Ano Kylo de Lima? Gloria daw. Line. Si Duterte. I will never quit. Ito pa ako, I will never quit. I will never stop. Madam Chair, this is politicizing the government and yes. Sabi mo, She may not like my answer. She may not like how I answer. And she may not like the content of my answer. But I am answering. My father, you illegally detained my father. Siminat! Bakit may rinig? Pinagsama-sama. Basket political! Sino yan? Walaan nyo. Sino? Sino ba yan ang lapit? Beo Sarisan. Si Kuya Kimo. Si Kuya Kimo. Kuya Kimo. Ng katawan, base sa unity at temperature. Boto niyo ako. Bakit nyo ako hinuwi? Ano ang kasalanan ko? Hi guys. Ang new process na ko. Bakit nyo ako inuhuli sa Kulong na yan! Batalin mo! Kulong na yan. Kami yung kakayana. Bakit ninyo inuhuli, dinidetain ang anak ko? Sumama ka sa akin. Mark, bakit mo ako hinuhuli? Hindi siya sa pag-guard si Sarah. Nakaano siya. Ang dadali ng tatay ko! Ano yun? Saan niyo dalahin ang tatay ko? Sabihin nyo saan nyo dadalhin. Alam yung mga AI, yung mga ganun sa... Nalala. AI kami. AI. Mga talagang malaki. Ay, nakaharap mo na straight lang. Dante! Hey! Ay, Sarah ba yun? Harper and Hog. Iba na yung accent ko, babe. Commercial break muna, nagkaroon kami ng earthquake drill bago kami magsimula. Baka sa mga aftershock pa, tara. Kailan yan? Go! Go! Characters, tara. Ngayon, nakikita natin kung ano ang nangyayari sa... Hindi nga ako si Rizal. Vlog to te, vlog. Ay, sorry. Sarah! Sarah! Ano masasabi mo? Sarah! I'm sorry. Akayin mo ang iyong ama. Tara na. Pagkakain nasa posisyon ka. Hindi pa ako si Vice. Yeah, I'm still Christy. Hindi pwedeng pwedeng. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako, si Sara Duterte, isang abogada at dating alkalde ng Davao City. Ang serbisyong matatag, disiplinado, at higit sa lahat, may malasakit sa bawat Pilipino. BBM!
Madam Chair, this is an example of politicizing the budget of the government. She may not like my answer. She may not like how I answer. And she may not like the content of my answer. But I am answering. Ukol sa planong impeachment itong mga nakaraang buwan, ang masasabi ko na lamang po ngayon ay God save the Philippines. Thank you po. I am Vice Ganda. A dreamer. A biter. A winner. Sinong mag-aakala? Mali. Ulit. At mas lalong hindi magiging madali ang pagkamit ng tagumpay. Kaya ako sa isang bakla. Nag-iisip ko kung dahil mo sa tunan. Mapangkutya, mapanghusga. Kumilos ka, tumindig ka, kapalan mo ang apog mo. Kapalan mo ang makeup mo habang pinapaganda mo ang buhay mo. Para mag-brown. Ba. Ganda, box office of the year. Ganda. Order 153. Order 153 po. Good afternoon, ma'am. Nice. Ganda. At ito naman nalagay ng panahon para bukas, mananatiling mainit sa kalakhan ng Pilipinas. Nakita po natin sa Lawag City, nakapagtala ng 54 degrees Celsius. Ang pinakainit po sa buong Pilipinas. Ngunit naglalaro lamang ang mga karating lugar mula 30 hanggang 40 degrees Celsius. Makikita nga po natin dito sa Visayas, ganun din po, hanggang sa kalakhan ng Mindanao. Ngunit ito naman po sa Zamboanga City na itala ang pangalawang pinakamainit na may 42 degrees Celsius. Pero alam niyo ba, hindi lamang init ng panahon na dapat nating bantayan, kundi ang tinatawag nating heat index. Ano nga ba ang heat index? Ang heat index ay ang init na nararamdaman ng katawan batay sa humidity at temperature ng hangin. Kung mataas ito, mataas din ang tsansa na tayo ay mas mabilis na pagpawisan, mauhaw, at posibleng mahilo o magka-heat. Kaya laging tatandaan, laging manungaw sa mainit sa dapat. Ngayon ang ating sasagutin ay isang katanungan mula sa mga mag-aaral ng Cavite State University, Sikat Campus. Kuya Kim, mainit na naman. Ano ang dapat natin gawin para maiwasan ang heat stroke? Kuya Kim, ano na? Tama kayo yan. Mainit na naman kaya kailangan nating mag-ingat. Pero huwag kayong mag-alala dahil ng mga simpleng paraan para ating maiwasang magkaroon ng heat stroke. Una, uminom naman ang ingat at tama ka.
ang ating panaga. Muli, ito si Kuya Kim. Lagi nang tandaan, ang buhay ay weather. Dulot ng init ang ahas. Tawa-tawa siya sa gitna. Dulot ng... Take two. Tulad ng init, ang ahas ay maaaring maging delikado kung hindi alam kung paano ito pakikitunguhan. Pero alam niyo ba na ang ahas ay isa sa mga pinaka-misunderstood na hayop sa buong mundo? Sa Pilipinas, meron tayong Philippine Cobra. Pero meron ding mga hindi delikado katulad nitong reticulated python. Kung sakaling makakita ng ahas, siguraduhin huwag silang gagalawin, huwag rin gagalaw bigla, at huwag silang papatayin. Pagbigay alam na lamang sa mga otoridad na merong ahas sa inyong lugar. At kung sakali ikaw naman ay matuklaw ng ahas, dumiretso agad sa pinakamalapit na hospital. Kaya nga, lamang ang may alam. Samahan mo kami muli sa susunod na linggo. Paubulahang maglalakbay tungo sa kaalaman. Maging mapatuloy. Mapagbansag at mapalas. Mga sige lang, Kim. Matawag lang. Pagkatapos magpakawala ng jokes ni Senator Miriam Defensor, tiyak na may pinapatamaan. Ipinaliwanag ng ating senadora sa pamamagitan ng katatawanan ang pagninegosyo sa isang entrepreneurship summit. Ngayon, atin natin makakapanayam, Senator Miriam Defensor Santiago. Kapag nakakita ka na gwapo o maganda sa isang party at nilapitan mo siya at sinabi mo na, gwapo ako, mayaman at gusto kitang pakasalan, at sinampal ito ng babae, ang tawag din ay customer heta. Kapag nilapitan ng isang lalaki ang isang babae at sinabi na, gwapo ako, gusto kitang pakasalan, ang tawag din doon ay direct marketing. Tanong, lahat ba ng fairy tales na nagsisimula sa once upon a time? Sagot, hindi. Yung iba nagsisimula sa kung iboboto nyo ako. Politika ka ba? Bakit? Ang ganda kasi ng mga mata mo, kurap ng kurap. Kung mahilig ka mag-selfie at ikaw ay pangit, sabihin mo na lang lahat ng picture mo ay wacky. Tanong, ano ang pinagkaiba ng magnanakaw sa politika? Ang magnanakaw muna bago tumakbo. Ang politika, tatakbo muna bago magnakaw. Isa mastermind. Good afternoon, everyone. So today we invited a speaker that is strong, confident, and has a strong personality. She is an international star from India who succeeded in Hollywood. Let us welcome Priyanka Chopra. Let's all have a round of Ganda po. How are you all doing? Good. So I'm here in front of you to speak about something. So without confidence, I will not be able to face all of you. And confidence is your best accessory. There is nothing else that you need. The only thing that you need to wear well is your confidence. Confidence is a skill set. And I had no confidence growing up as a child. I had very low self-esteem. I was a kid full of fear, insecurities. Somebody who had a very low self-esteem. Didn't believe myself at all. But the only thing that I knew that I had was the ability to work bloody damn hard. I have to behave perfect.
and have to say things right. You know, everyone screws up, and that's alright. That's fine. Laugh through it. Oh, I can do that too. I don't have to create crazy opportunities for me to thrive. You can thrive. You can thrive at anything you choose. And the only thing that you need is to find that confidence within yourself. That will be. Guys, thank you so much, Miss Priyanka Chopra. I hope that we will see you again soon. So let's give her a round of applause. Minsang namayani ang takot sa probinsya ng Bulacan. Tapos umugong ang mga balita tungkol sa may mawalang kababaihan. Ano ang kwento sa likod ng pagkawala ni Princess? Sa tulong ng nakalap na ebidensya, magiging katuwang ang siyensya upang mabuo ang katotohanan at makamit ang justisya. Ako si Gas Samelgas at ito ang Scene of the Crime Cooperative, SOCCO! Ang fuse! Magkano pa ang lahat? Magsisimula na! Sa isang tahimik na bayan, nakatira ang mag-asawang Eduardo at Ana. Hindi man marangya ang kanilang buhay, binigyan ng magandang edukasyon at kinabukasan ng kanilang pamilya si Princess. Kapatid naman ng dalaga ang hirap ng kanilang pamilya. Tawag ng pagtapos si Princess bilang industrial engineer. Yabang, Nagkaroon wait ng ako lang. permanenteng trabaho. July 2, 2024, nang umalis si Princess sa kanilang tahanan papuntang trabaho. Batid ng kanyang magulang, gaya ng normal na araw, nauwi si Princess sa tamang oras. Ngunit, pagsapit ng alas 10:30 ng umaga, Ito po yung correct ni Princess. Hindi ko po siya pinapasok kung namin po siya pinapasok. Paano mo nangyari yun? Kaya na po siya umalis. Kaya na po umaga para pumasok. kung hindi nakarating si Princess sa kanyang trabaho, saan napunta ang dalaga? Bakit tila nawalan ng trace ang dalaga sa kanilang bayan? Abangan ang masusing pagsisiyasat sa pagbabalik ng Scene of the Crime Cooperative, SOCCO! Ano na naman? Saan ka na naman galing? Hayop ka talaga! Sapatos! Ano ba kung ano? May sintas. Ibig sabihin, adjustable. Para kasi ng preso. Kaya tignan natin ang matibay. Una,
Tingnan natin. Ano nangyari? Ano nangyari? Ano nangyari? Tingnan natin dito. Oh. Ano nangyari? Ano pa din? Diba? Kahit wag mo yan. Basahin mo. Basahin mo. Basahin mo. Ano nangyari? Oh, wag mo ng konti. Dumikit. Hindi. Bakit hindi dumikit? Bakit hindi dumikit? Kasi nga, water resistant to. Para kang hindi nag-grade 2. Ano nangyari? Tingnan natin. Pipindutin ko to. Ano nangyari? Bakit? Kasi nga, automatic. Check out mo na. Go! Welcome sa podcast ng mga Makata! Oh, friend! Dito tayo ngayon! Have a seat! Ngayon, ang ating espesyal na bisita ay si Queen Yasmin. Queen Yasmin, sample naman dyan. Sige po, sige po. 1, 2, 3, baby kalma! Nabalitaan namin magaling ka daw sa spoken poetry. Saan mo na-discover yung talent mo yan? Na-discover ko po yung pagiging spoken poetry po nung taong 2023 lang po. So, pwede mo naman maging sampulan. Ay, sige po, sige po. Mahirapan natin. Tama, partner. Sige. Sige po, pagus. Isang pagus. 3, 2, 1. Esopagus, habang tayo'y kumakain sa pagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esopagus. Iingatan, papahalagahan mo yan. Dadaloy yan sa iyong sinapupunan. And I thank you. Buntis pala? Yung sustansya nasa sinapupunan? Ay, nako, panigurado ganyan din. Pag si Doc Willie ang nag-spoken poet. Tama kaya, partner? Bago po tayo putulin itong programa, gusto ko lamang po mag-alok sa inyo po na Ano yan? umorder ng Mango Graham po. Masarap po yan matamis. Ito naman po yung picture ko habang ginagawa. Ako po talaga gumawa niya. Gusto niyo po bang umorder? Sige, alok natin sa viewers. Baka kayo sa order dyan. Gusto po umorder? Sige pa mga isa ko. Sige po, sige po. Salamat po. Sino pa po? Sino pa po gusto umorder? Sige, dalawa. Sige po. Inilista ko po yan na. Salamat po. Salamat. At yun lamang Ako, ma'am. Mayor ako ng Davao. Kapag nakita mo, gipatay mga drogista ang mga inosenteng bata, ano gagawin mo? Sir President, hindi dapat tayo ganyan isip. Lalo na nasa marami tayong tao. Dapat naman tayo, Mr. Duterte. Ay nabuwang na! Kapag gipatay ang mga bata, gipatay mo ang mga kriminal. Kapag natagpuan mo ang aking anak ng droga, patayin mo. Tama! There have a lot of black propaganda against me. Most presently, in the most present months that I have withdrawn because of my cancer. I have already shown you that I am what I am today. I am what I will be tomorrow. We are not looking for an ordinary leader, or ordinary manager, or administrator. We are looking for the President of the Philippines. So I think that the first qualification should be international stature that will great help to the Philippine foreign and domestic policy. But more importantly, I repeat, there are 3 qualifications to become president. Academic excellence. Ako, may doctorate ako in juridical science from America. Tsaka, valedictorian ako sa lahat ng klase ko. Di naman pwede
na yung nakaupo sa likod, yun ang magiging presidente ng Pilipinas. At, ang akala ng iba, palaging ganito lang tayo. Hindi! Lalabanan natin ang korupsyon na naging bunga at sanhi ng ating kahirapan. We can fight corruption. I have shown it in Immigration Commission. At for those who think that I should withdraw because I once have been a cancer patient, this is what I say. I am now normal. I can think, I can act, and I can pray. Ngayon, gusto niyo akong magkurong? Sinasabi niyo ang nag-urong na si Miriam. Biro mo, pati sa radyo, ang lakas. Ang sagot ko sa kanila, I will never quit. I will never stop. I will never withdraw. Tama na guys, huwag tayo kayo. Congrats, Nico. Wala sa mga ugali.